Shalom Salama! Maligayang pagdating sa pag-aral ng Biblia ngayon. Simulan natin sa panalangin. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa paglapit sa amin sa iyong harapan at sa pag-aaral ng iyong salita, lalo na sa 10 utos at sa 7 utos na nagsasabing huwag kang makiapid. Ama, dalangin namin na ipagpakaloob mo sa amin ang iyong banal na espiritu upang tunay kaming makapagluhod sa harap mo ng may pagpapakumbaba ug marinig ang iyong tinig. Ang tinuod mong katuyuan sa among kinabuhi, ang 7 nga sugo, itugyan namo sa imong gamhanang mga kamot. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesukristo, uban ang pasalamat. Amen. Sa miagi, atong gisusi kung sa unsang paagi ang 7 masugo na dili manapaw gikan sa gugma sa Dios kanato, kay kita ang iyang pangasawunon ug siya ang atong bana. At nakita rin natin kung paano ang utos na ito ay humahantong sa huling nobya ng kordero, ang bagong Jerusalem na lumilitaw sa aklat ng pahayag. At sa makatuwid, naunawaan naton ang malalim na katotohanan ito na ang kabanalan sa ating pagsasama ay direktang nauugnay sa pagtatayo ng bagong Jerusalem, ang walang hanggang tahanan ng Diyos sa piling naton. Ngunit nakita rin natin na mayroong dakilang patutot na ang kapangyarihan ay nangingibabaw sa buong mundo sa huling panahon. Kaya atin suriin ang mga partikular na batas. Habang tinatalakay natong ang mga partikular na batas, dalangin ko na buksan ng Ama ang atong mga puso upang makita ang lampas sa kalupitan ng kasalanan at ang kalupitan nito, kalubhan ng parusa sa pamamagitan ng paglabag sa 7 utos na ito at upang tunay nating makita ang pag-ibig ng Ama at ang bungang kanyang ibinubunga na nais niyang makita na ating ibinubunga. Kaya dumako tayo sa susunod, ang mga partikular na batas. Karon, atong tan-awon ang mga balaod gikan sa 7 sugo nga makita sa Exodo ug Deuteronomio. Una, sa Exodo Kabanata Kawahan, bersikulo 14, og ikaduha sa Deuteronomio Kabanata 5, bersikulo 18. Karon, kining kasugo gipasabot sa Exodo Kapitulo 22, bersikulo 14 hangtod 14 og 14. Ingon man sa Deuteronomio Kapitulo 22, bersikulo 9 hangtod Kapitulo 23, bersikulo 14. Naghatag ang Dios og mga balaod batok sa panapaw para sa pagkabalaan sa pamilya ug kaminyon. Atong hisgutan kining mga balaura karon. Mayroong 8 batas sa kabuuan at ang kahulugan mismo ay lubhang hindi kanais-nais at ito ay isang bagay na nais iwasan ng mga tao na talakayin. Pero pwede tayong pumunta na lang sa konklusyon, alam mo na, sa pamamagitan ng hindi pagtingin sa partikular na batas. Ngunit ang aming tagapagtatag na pastor, si Reverend Evan Park, ay talagang naghirap ng husto upang aktual na basahin ang lahat ng mga banal na kasulatan at pinili ang mga talatang ito para sa amin upang tunay na makita ang buong implikasyon ng 7 utos. Kaya naisip kong sulit na suriin natin ito. Ang mga partikular na batas ng detalyado, isa-isa. Okay, malamang hindi naton matatalakay lahat ng 8 batas ngayon, pero uulitin naton ito sa susunod na oras. Kaya una ay ang pagbabawal ng incest, okay? Kaya ang incest ay kasal sa loob ng mga miyembro ng pamilya. Ngayon, ayon sa batas, kung ang isang lalaki ay kumuha ng parehong babae at ng ina, silang tatlo ay dapat sunugin hanggang mamatay. Kaya ang mga ito ay mahal, mahigpit na ipinagbabawal ang batas ang pagkakaroon ng relasyon sa ina ng isang tao, madrasta, kapatid na babae o kapatid sa ama, apo o kapatid sa ina o asawa ng tiya o tiyo. Nakakainis talaga ito, di ba? Manugang na babae, asawa ng kapatid na lalaki, at biyenan.
At saka, parehong apo ang babae at ang anak niyang babae. At ang parusa sa paglabag sa batas na ito ay sila'y susunugin hanggang mamatay o babatuhin hanggang mamatay, kaya ang kamatayan ay isang parusa. Hindi lang iyon, isinumpa ng batas ang sinumang nakikipagtalik sa hayop at kung ang isang lalaki ay makipagtalik sa ibang lalaki, tulad ng sa babae, ang parehong lalaki ay papatayon. Gayun din, kung ang isang lalaki ay nakipagtalik sa isang babae habang ito ay may regla, ang mga lalaki at babae ay dapat ihiwalay sa bayan. Kaya, makikita natin kung gaano kadetalyado ang pakikialam ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay maging banal. Tama ba? Dahil tayo ang pundasyon ng kaharian ng Diyos. Ang mga batas na ito ay talagang nagpapatunay sa katotohanan na ang mga hindi wastong sexual na gawain na ito ay aktwal na ginagawa noong panahong iyon. Kaya ang mga kasuklam-suklam na gawain ito ay talagang kumakalat sa buong lupain ng Kena noong panahong iyon. At ibinigay na ng Diyos ang batas na ito bago pa man pumasok ang Kanaan. Sa madaling salita, itinakda ng Diyos ang mga batas na ito sa mga tao upang sila ay mamuhay ng maligaya at masagana sa lupang pangako. Ngunit kasabay nito, binibigyan niya sila ng babala tungkol sa refleksyon ng katiwalian na laganap sa mga naninirahan sa Kanaan noong panahong iyon. Kaya naman, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na taglayin ang malay na kamalayan sa ating kabanalan at pangalagaan ito sa pamamagitan ng hindi pakikipag-ugnayan sa mga kanon. Mga naninirahan sa kanan. Taimtim niya silang binalaan na kung ang mga Israelita ay makikibahagi sa marurumi at kasuklam-suklam na mga gawain sexual sa lupain ng Kanaan tulad ng mga naninirahan doon, iluluwa sila ng lupain tulad ng pagluluwa nito sa mga bansang naninirahan sa lupain bago sila. Ngayon, pakitandaan, ang batas na ito ay ibinigay sa mga taong iyon upang amkinin nila ang lupain. Dayon din, ang batas na ito, ang 10 utos, ay walang hanggang tipan para sa lahat ng henerasyon. At ipinaliwanag ang mga ito sa atin ngayon upang maangkin din natin ang lupang pangako. Ama, kung lalabagin ang batas na ito at isusuka silang lupain, at pinag-usapan natin ang pambansang antas. Kaya atom bilang isang individual, mayroon tayong ganitong komposisyon ng parehong katawan at espiritu. Tama ba? Kaya ang pisikal at espiritual na pangaalunya ay hahantong sa pagpapalaya sa atin mula sa lupang dapat nating angkinin tapwa sa pisikal at espiritual. Sige, tingnan natin ang Levitiko, Kabanata 18, talata 14, 24 hanggang 30. Nag-ingon kini nga ayaw hugawi ang inyong kaugalingon, nining mga butanga. Kay nini, nahugawan ang mga nasod na akong papahawaon sa inyong atubangan. Giingman sila sa Dios nga mao kini ang pagkagunob sa mga nasod una kanila sa yutang ilang panag-iyahon. Bersikulo 25, sapagkat nadumhan ang lupain. Kaya't pinarusahan ko ito. Kaya't iniluwa unang lupain ang mga naninirahan dito. Sinasabi nito sa atin na ang ating kabanalan ay direktang nauugnay sa ating kakayahan muling ariin ang lupain. Hinumdumi, ang spiritual o pisikal nga dapit niya gihatag kanato, ang saad sa Dios matuman kon mabalaan kita. Naghisgot kita sa tibuok nasod. Kanunay natong iampo ang nasod na nag-ingon, O Amahan, himoa kining nasora nga ginharian sa mga pari. Pinaagi ni ingin nasura ang ebanghelyo o pulong sa kaluwasan mukaylap sa tibuok kalibutan. Apan kabalo ka, atong pagkabalaan ang pundasyon aron matuman kini. Padayon sa Levitiko Kapitulo 1:8, bersikulo 2:6. Apan alang kanimo, kita ang iyang gikaistorya, di ba? Ang mga naghupot sa pakigsaad sa Dios nag-ingon nga kinahanglan ninyong tumanon ang akong mga mando ug hukon ug ayaw buhata ang bisan unsan ining mga dulumtanan. Hindi ang katutubo o ang dayuhan na sundalo sa inyo. Hinumdumi, kini gikan sa Dios nang nagpaila sa iyang kaugalingon isip atong bana.
nakigsulti siya kanato isip iyang pangasawonon. Okay, kaya ni mo ni. Kinahanglan natong batuon ang dakong pinguha sa Dios kanato nga nangayo sa atong kaputli samtang musulod kita sa yutang saad. Bersikulo 2 og 7. Kay ang mga lalaki sa yuta nga nauna kaninyo naghimo niining tanang dulumtanan. Nahugaw na ang yuta, busag gipasidanan kita sa Dios aron dili kamo isuka sa yuta. Makita nimo ang kadasig o kasing-kasing sa Dios nga naglaom nga dili kini mahitabo nato. Niya na ang Dios, dapat ba ninyong hugawan kini sama sa gibuhat sa mga miuna kaninyo? Talata 20, sapagkat sinumang gumawa ng alinman sa mga kasuklam-suklam na ito, ang mga taong gumawa nito ay ihihiwalay sa kanilang bayan. Kaya tutuparin ninyo ang aking bilin na huwag ninyong isasagawa ang alinman sa mga kasuklam-suklam na kaugalian na isinagawa bago kayo, upang hindi kayo madumihan sa mga ito. Bakit? Sapagkat ako ang Panginoon, ang iyang Diyos. Ako ang tunay mong asawa, ang iyong lumika, at ikaw ang aking nobya. Kaya't manatili kayong dalisay at banal para sa dakilang gawaing ating gagawin ng sama-sama. At habang makikita mo ang iba pang mga partikular na batas, matatanto mo na ang parehong bagay ay nangyayari sa ating paligid ngayon. Sige, at kaya nga mas kailangan natin kumapit sa batas na ibinibigay sa atin sa Diyos sa pamamagitan sa 10 utos. Kaya dumako tayo sa pangalawang espesipikong batas. Ito ay ang pangangalaga sa kadalisayan ng kasal at ng kalinisang puri at kung paano ito ginagawa ng Diyos. Mao nga, makita nimo na ay mga balaod nga nanalipod sa babaye, batok sa bana, nga namakak bahin sa iyang pagkaulay. Aron lang, palayason siya kay dili naganahan niya. Kung ang kalalaki magminyo og ulay ug makihilawas kaniya, unya sa ulahi sayop nga pasanginlan siya nga dili na ulay sa dihang nagminyo sila tungod sa iyang pagdumot kaniya, kinahanglang ipakita sa mga ginikanan ang ebidensya sa iyang pagkaulay. At iyon ay isang damit na inilatag sa kama noong unang gabi ng kasal upang patunayan ang pagiging birhen. Okay, at saka yung ebidensyang iniharap sa mga matatanda ng lungsod. Kung ang babae ay napatunayang birhen, ang mga matatanda naman ang bahala. Aron silutan ang lalaking sayop nga nagpasangil sa iyang asawa ug makaulam buhat. Multahan siyag kaping gatos ka siklong pilak para sa amahan sa asawa. Dili usab niya kini mahimong bulagan samtang siya buhi pa. Gayunpaman, kung hindi maipakita ng bagong kasal na babae ang ebidensya ng kayang pagkabirhin, dadalhin ang mga matatanda ang babae sa bahay ng kayang ama at babatuhin siya ng mga lalaki sa lungsod hanggang sa mamatay. Ito ay daon sa pagganap niya bilang patutot sa bahay ng kanyang ama, nakagawa siyang kasamaan sa loob ng Israel. Ganoon siya maituturin. Kaya, iningatan ng Diyos ang kadalisayan ng pananampalataya sa loob ng kasal upang maitatag ang wastong kaayusan sa loob ng pamilya, ng lipunan at ng buong bansa. Mobayad ang lalaki og kagatas ka siklong pilak, busa gisusi nako ang kantidad. Sa panahon ngayon, naaalala ko na ipinagbili ni Judas Iscariote si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Ngayon, katumbas iyan ng at sahod para sa mga 4 na buwan, okay? Sahod para sa 4 na buwan. Kaya sa ngayon, abot iyon sa 12,000 o 15,000 dolyar sa. Kaya iyan ay 30 siklong pelak, tama ba? Kaya 100 siklong pilak na may kasamang humigit kumulang 40,000 na multa. Dili niya kini mabulagan o maminyuan samtang buhi, mauto ang balaod kaninto. Ug ikaw, kita na, makita ang kadetalyado sa katukma sa Dios bahin sa ikapitong sugo. Punta na ta sa susumeg. Ang ikatulong espesipikong batas ay ang pag-iwas sa mga krimeng sexual. Kaya, kung ang isang lalaki ay nangalunya sa isang babaeng may asawa, ngayon ang lalaki at ang babae ay parehong papatayon. Kung ang isang lalaki ay nakatagpo ng isang birhen na nakatakdang ikasal, sa madaling salita, isang babaeng nakatakdang ikasal sa lungsod at nakipagtalik sa kanya.
Pagkahuman, ang lalaki o babaye gipagawa sa pultahan sa lungsod o gibato hantod na matay. Kung ang lalaki nagpasipala sa babaye na kaslunon, ang lalaki ra ang silutan o kamatayon. At kung ang isang lalaki ay matagpuang nakikipagrelasyon sa birhen na hindi pa nakatakdang ikasal, pagkatapos, kinahanglan ng lalaki na bigyan ang ama ng babae ng 50 siklong pilak at kunin ang babae bilang asawa. Ngayon, hindi na niya ito maarang hiwalayan habang buhay. Batay sa batas na ito, makikita natin na para sa ating Diyos, ang kadalisayan gayud sa atong lawas, isip magtiyawon, kay parihas ka importante sa tibuok natong kinabuhi. Bakit? Dahil sa anumang panahon sa kasaysayan, nang mawala ang kalinisang puri sa kasal, ang buong lipunan ay naging tiwali at nagkasakit. Kaya naman, hinihikayat ng Diyos ang pagtitiwala sa isa't isa at naway manapili tayong tapat tungkol sa ating kalinisang puri sa ating pagsasama. At ito ay isang paraan kung paano pinanatili ng Diyos ang kabanalan ng buong bayang Israel na siyang inilaan ng Diyos na ibinukod sa mga bansa. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na batas. Ang pang-apat ay ang batas ng paninibuho. Kini kaayong makapaikag og lawong nga balaod. Ang balaod sa pangabuho, kaapay aron mawala ang pagduha-duha sa banda bahin sa kaputle sa iyang asawa. Ngayon, ito ay isang kaso kapag ang isang asawang babae ay nangangalon niya, ngunit walang ebidensya nito. O kaya, mao nga, gigamit ang balaod kung ang bana nagduda sa iyang asawa, bisan inosente kini. Sa ato pa, unsaon paghibalo nga walay ebidensya, sama sa pagbati, pagduha-duha, kay pagbati o nahuna ra. Kaya ang Diyos ay naglaan pa ng batas para sa ganitong kaso. Kaya sa kasong ito, dinadala ng asawang lalaki ang kanyang asawa sa pare upang maisagawa nito ang karapatang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan o pagkakasala. Kaya hindi tulad ng batas na nagpaparusa sa mga tao na huling nangangalo niya, sa madaling salita, may ebidensya para din to. Hindi tulad ng batas ni ito. Ang batas ni ito ay sumasalamin sa pag-unawa ng Diyos sa kahinaan ng tao. Tama ba? Ano ang kahinaan ng tao? Ang hilig natin na magduda at mainggit. Tama ba? At gayon din ang ating mga limitasyon dahil limitado tayo sa pag-alam. Mga nakatagong katotohanan hindi nakikita. At tingnan mo, ipinatupad niya ang batas na ito upang pangalagaan ang mga pamilyang inilaan. Makita nimo ang buhat sa Dios aron ampingan ang atong kabalaan. Pinaagi ni ining balaod. Gidid-an sa Dios ang bana sa pagduda nga walay basihan ug gitugutan ang asawa nga mupuyo nga dili maduhan ang ilang kaputle. Busa, ang kaputli sa pamilya dili mapadayon kung wala ang balaod sa paninibuho na mopahunong sa pagduda hangtod sa kahangturan. Ngano, kay wala ni nga balaod sa bana. Ang pagduda sa bana sa iyang asawa mahimong magdala og kasakit ug musangpot sa dili normal na kasuko nga mahimong himungdan o magpugos sa inosenteng asawa nga musugot sa sayop na sala. Okay, nakita na rin natin ang mga kasong iyan sa buhay ngayon. Kaya sa kabaligtaran, kung wala ang batas na ito, ang tunay na asawang nangalunya ay maaaring tuso, alam mo na, patunayan o maling sabihon na siya ay inosente. At pwede naman siyang makalusot sa mga iyon, di ba? Kaya taano gumagana ang batas ng paninibuho? Ang tibuok pamaagi na record sa ikapitong libro base sa Numeros, Kapitulo 5, versikulo 11 hangtod 13, sama sa atong makita dinhi. Okay? Kaya ang mangyari ay una, kukunin ng babae, ang pare, ang babae at papatayin sa harap ng Panginoon. Kaya parang korte ito, tama ba? At pagkatapos ay kukuha ang pari ng banal na tubig sa sisidlan at kukuha ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo at ilalagay ito sa tubig. Ngayon, ang alikabok dia ay isang paalala ng kalungkutan at kamatayan. Okay? At pagkatapos ay kinakalas ng babae ang kanyang buhok at inilagay sa kanyang mga kamay ang berdeng handog na pang-alaala.
Ngayon, tumberdeng handog ng paninibuho. Dito, ang pagkalag ng buhok ay pagpapahayag ng kawalang halaga, matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa ng babae. At saka hinawakan ng pari sa kanyang kamay ang tubig ng kapaitan na nagdala ng sumpa. Ang tubig ng kapaitan ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa mapait na lasa nito, kundi pati na rin sa mapait na epekto ng sumpa at ng hatol na ipapato sa mga makasalanan. At pagkatapos ay pinanumpa siya ng pari. Pagkatapos, isusulat ng pari ang mga sumpa sa isang balumbon at hugasan ang mga ito sa tubig na may kapaitan. At pagkatapos, ang mangyayari ay kukunin ng pari ang berdeng handog ng paninibuho mula sa kamay ng babae at iwawagay-waya niya ito sa harap ng Panginoon at ibabalik. At ibinibalik sa altar. Pagkatapos, kukuha ang pari ng isang dakot mula sa handog na butil bilang alaala nito at susunugin ito sa altar. Kaya't patungo ito sa trono ng Diyos. Kaya handa na ang Diyos na maghatol. Kaya pagkatapos nito, pinainom ng pari ang babae ng tubig ng kapaitan. Maunay magdala sa tunglo. Karon, naghulat sila sa resulta sa pag-inom sa pait na tubig sa tunglo. Og kini ang hukrom. Kung moingon ang Dios nga sad-an siya, o kung moingon ang Dios nga inosente siya, mahigawa siya sa tunglo ug makapanamkon na siya. Ngunit kung siya ay talagang nagkasala, ang kanyang sinapupunan ay mamamaga at ang kanyang hita ay manghihina at siya ay magiging isang sumpa sa gitna ng mga tao. At ang pamamaga ng matres ay tumutukoy sa pagkalaglag na may kasamang akumulasyon ng likido sa tiyan o matinding edema tulad ng naiipong likido sa katawan. Dito, ang salitang hitak kaya euphemismo sa organong reproduktibo sa babaye. Maunga, ang ekspresyong mawala ang hita nagpasabot og sexual na dysfunction o ang sumta sa pagkabaog. Busa, kung mapamatud ang putli ang asawa, ang tunglo dili na mobalik sa iyang bana nga nagduda kaniya. Kaya ito ay para masigurong mabubunyag ang katotohanan. Kaya kung ang asawang babae ay hindi nagkasala at siya ay inosente, ang sumpa ay hindi pa rin babagsak sa asawang lalaki. Sabi sa Diyos sa mga Bilang Kabanata 5, versikulo 31, ang lalaki ay mananatiling ligtas sa pagkakasala. Bakit? Ngayon, ito ang mahalagang bahagi. Ito ay dahon, ipinagkatiwala ng asawang lalaki ang lahat ng kanyang mga problema sa batas ng Diyos upang sa huli ay makamit ang kadalisayan o kapayapaan sa pamilya. Ay ang intensyon ng asawang lalaki ay mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya ang implikasyong ito ay napakahalaga sa dalawang dahilan. Una, itinuturo nito sa atin kung paano natin dapat harapon ang mga problema sa aton lahat ng aspeto ng mga relasyon. Sige, at dapat natong ipagkatiwala ang lahat ng problema sa Diyos, kahit na sa mga hindi nakikita o hindi nabanggit na bahagi sa ating mga problema. Pangalawa, kailan ba ang ating pangunahing layunin ay ang makamit ang kadalisayan at kapayapaan sa pamilya o sa ating lipunan? Sumasagot ang Diyos at inilalapat niya ang kanyang paghatol sa paraang tiyak. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Ang ganda naman ito, di ba? Kaya ang batas ng selos, sa pamamagitan ng batas na ito, ipinakikita ng Diyos ang ilang bagay. Una, na pinapanatiling Diyos ang kadalisayan ng pamilya sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nakatago at ligtas na pagdududa na maaring sumila sa pamilya. At pangalawa, hindi tulad ng mga hukom ng mundong ito, kayang ilantad ng Diyos ang kasalanan kahit walang ebidensya nito. Gipahamtang niya ang iyang paghukom sa paagi nga dili mahimo sa tawo. Busa, magsalig kita sa Dios. Ang lahat ng natatagong kasamaan ay inilantad at walang makatakas sa panining ng ating matuwid na Diyos. Iyan ang itinuturo sa atuan ng batas ng silos.
At pangatlo, mahigpit na hinarap ng Diyos ang pangangalunya upang ang kanyang tahanan sa gitna natin ay mapanatili ang lubos na kadalisayan. Kaya tigil muna kami ngayon at saka kami magkukwentuhan sa susunod na oras. At susunod, tingtingnan natin kung paano naugnay ang mga partikular na batas na ito sa mga pinabanal na kasuutan dahil ang nobya ay dapat magsuot ng wastong kasuutan sa kasal, tama ba? Kaya titingnan natin kung paano tayo ihahanda ng lahat ng mga partikular na batas na iyon para sa wastong pananamit o pagsusuot ng roba. Para sa to, upang maging tunay na nobya ni Heso Kristo sa huling panahon, sige, kaya manalangin tayo. Ama, maraming salamat po sa pagtawag mo sa amin sa iyong salita at pakikipagtipan sa amin sa pamamagitan ng 10 utos. Alam natin na sa lakas ng tao, hindi natin kayang sundin ang ikapito, ang utos. Huwag kang mangalunya dahil alam natin na hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paglabag, kundi may mayroon ding espiritual na paglabag sapagkat, sabi ni Jesus, kahit ang mga iniisip lamang natin ay maaari ding maituring na pangangalunya. Busa, amahan, itugyan namo ang tanang problema o kahayang sa imong gamhanang kamay. Salamat sa pagpasalid ka namo, pinaagi sa pagtuon sa Biblia, nga ikaw ang Dios nga makahukom sa mga butang na dili makita og dili malitok, og makahimo sa pagpatinawo og pagtulid sa among mga suliran. Kaya tulungan mo kami sa anumang problema o relasyon at pasanin na aming kinakaharap. Tulungan mo kaming tunay na maiulat sa iyo ang lahat ng detalyado sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo, na akaya mong lutasin ang lahat o ituwid ang lahat, upang tayo ay maging mapanatili naton ang kabanalan at ang kapayapaan sa ating pagsasama, sa ating pamilya, sa ating simbahan at mga lugar ng trabaho, at sa huli, para sa ating bansa. Daghang salamat, Amahan, giampo namo kini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.